Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Pinagre-resign. Pinagre-resign ang mga officials ng COMELEC, yung mga pinakamatataas na officials, chairman at saka commissioners. Si COMELEC Chairman Garcia, saka yung mga commissioners. At ang nananawagan nito, actually sa mga netizens, grabe ang panawagan eh. Talagang nawawala na. Dating nawawala na nga ang tiwala ng mga tao sa COMELEC, ay ngayon nadagdagan pa dito. Nadagdagan pa dito sa una, nitong nakaraang mga buwan, yung pag-absuelto kay Escudero. Tapos ngayon naman, pag-absuelto naman kay Marcoleta. Kaya dumarami yung nananawagan na tanggalin na yan, mag-resign na yan. Mag-resign. Kung hindi mag-resign, i-impeach na yung mga yan. Yan yung may mga panawagan ng ganyan, Ang nangunguna sa panawagang yan, nakita ko, si Attorney Wilfredo Garrido. Sabi ni Attorney Wilfredo Garrido, resign na kayo, mga COMELEC commissioners, Chairman Garcia. At ano pa siya, may panawagan pa si Attorney Wilfredo Garrido, sabi niya, pwede bang padalhan niyo ako ng kung sino man yan makaka-provide sa akin? Mukhang biyahe ng biyahe sa abroad itong mga officials ng COMELEC, itong mga commissioners Sige nga, grabe ngayon ang krisis ng bansa, tapos biyahe ng biyahe pa kayo sa abroad, Sabi niya may nababalitaan daw siyang ganun. Kaya kung mayroon daw makaka-provide sa kanya ng mga informations, mga ebidensya, ipadala daw sa kanya. Mukhang may paggagamitan si Attorney Wilfredo Garrido, Mukhang may paggagamitan. Ang totoo kasi, itong si Chairman Garcia ng COMELEC at ang mga commissioners, yan eh, Constitutional Commission kasi ang COMELEC eh. Independent yan. Ibig sabihin, may security of tenure yan, hindi yan fixed ang term yan, hindi yan pwedeng basta-basta tanggalin kahit ng presidente. Matatanggal lang talaga sila, impeachment eh, impeachable officials yan. Kaya lang anong grounds mo? Anong grounds mo? Kinakailangan, pasok doon sa mga grounds sa impeachment. Yung mga betrayal of public trust, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, dapat pasok doon. Pero nakakaano naman talaga, marami nang nadidismaya dito sa COMELEC eh. Actually noon pa yan, si Garcia, noon pa yan, yung grupo ng TN Trio nila, ni retired General Eli Rio, noon pa yan, noong 2022 elections, inaakusahan na yan ng pagmamanipula ng eleksyon. Tapos ngayon na naman, ito na naman. Itong mga nung elections nung 2025, na yan eh, yung issue ng galing naman sa Smartmatic, napunta naman sa Miro. Napunta sa Miro. At alam naman natin na yung Miro, ka-joint venture pa sana niyan yung kay Diskaya. Mabuti na lang, kasi tatakbo si Diskayang mayor ng ng Pasig, hindi pwede. So hindi natuloy yung joint venture ni Diskaya saka doon sa Miro. Siguro inoffer kay Diskaya yung pag-joint venture kasi alam na maraming pera. Marami ba namang pera galing sa flood control eh. Mga ghost projects. Pero hindi natuloy yon dahil nga sa siyempre may conflict of interest yan. Tatakbo siyang mayor ng Pasig, kalaban ni Vico, tapos yung kanyang korporasyon makikipag-joint venture sa Miro sa ng pag-supply ng mga vote counting machines nung election sana nung 2025. Hindi natuloy yon. Pero yung Miro nakuha yung kontrata, ay pinapaniwalaan din itong Miro, naglagay din daw sa mga officials ng COMELEC. Pabalik-balik pa nun yung mga officials ng COMELEC sa South Korea. Ang sabi nila, nag-i-inspection lang sila ng mga machines na ginagawa doon. Pero buong halos COMELEC ang pumunta doon. Anyway, maraming nagsasabi na kung ang Smartmatic noon ay sinuhulan si dating chairman ng COMELEC, Andy Bautista, at saka siyempre si Bautista lang yung tumanggap, pero pinaghati-hatian daw yun ng mga officials ng COMELEC. Hindi malayong itong sa Miro, ganun din kay Garcia. Kaya lang, wala kasi itong ebidensya eh. Walang lumilitaw na ebidensya at testigo eh. Hindi tulad nung kay Bautista, yung asawa niya mismo.
At saka, sa ngayon, di ba, lumitaw doon sa financial systems ng US na dumaan doon yung mga binigay ng Smartmatic kay Garcia. Hmm? Kaya ano yun, lalo nang napatunayan doon na talaga ngang nagkabayaran. Ngayon, hindi na makita si Garcia, si Bautista. O itong si Garcia ngayon, sinasabihan din na tumanggap din niya ng suhol kaya binigay diyan sa Miro ang kontrata. Pero wala nga lang ebidensya. Pero ang mas malala ngayon na talagang nalalagay sa nagagalit ang tao dito kay Garcia at sa Comelec, doon sa issue ng pinapalibre, inaabsuelto sila Chis Escudero, tapos ngayon naman si Marcoleta. May tawag nga si Attorney Wilfredo Garrido, Marcoleta Doctrine daw. Marcoleta Doctrine. Marcoleta Doctrine daw yung kung nga naman, napakatindi naman kasi nung ruling ng diyan, yung sa Political Finance and Affairs Department. Ano yun? Pinalibre mo na si Chis Escudero dahil ang sabi nila, hindi naman daw hindi naman daw yung Centerways Construction ang nag-donate kay Chis. Si Lubiano daw. Iba naman daw yung natural person sa juridical person. Wow, talagang obvious naman. Pinalusot lang yun. Tapos ngayon na naman, kung hindi pa nag-ingay si Senador Ping Lacson, sabi ni Senador Ping Lacson, ay natatagalan niyang paglabas ng desisyon diyan kay Marcoleta kasi nalaman niya daw sa inside sa loob ah, may pressure galing sa powerful na interest group. Hindi pinangalanan pero alam na natin kung ano 'yun. Tapos biglang linabas ng COMELEC. Tapos yung reason lang nila, wala na 'yan, decriminalize na. Ba wala talagang sinusuka ngayon ang COMELEC diyan sa mga decisions na 'yan. Kaya may mga nananawagan ngayon, mag-resign na si Garcia at saka mga COMELEC commissioners na 'yan. Pero kung hindi daw mag-resign dapat i-impeach. Mayroong mga nagsusulong ng ganyan. Kaya lang ang tanong nga kasi may mga testigo ba at ebidensya? Hmm? Ano 'yan nadidismaya na ang tao sa COMELEC, nawawala ang tiwala, pero pagdating kasi sa impeachment, kailangan may mga ebidensya at testigo talagang mai-present. Pero yun na nga, mainit na ang netizens sa COMELEC ngayon, lalo na diyan sa sunod-sunod na pag-absuelto na yan, kay Garcia, kay Escudero, tapos ngayon naman kay Marcoleta. Isa sa aktibong nananawagan, si Attorney Wilfredo Garrido. Hmm. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.